Magandang hapon po. Nasagip ng mga otoridad sa Quezon City ang babaeng negosyanteng kinidnap noong nakaraang linggo. Nahuli rin ang 3 suspect matapos nilang dalhin ang biktima sa bangko para mag-withdraw ng ransom. Nahuli kam naman sa San Jose del Monte, Bulacan ang pamamaril sa isang lalaki. Ang mga kabi-kabilang krimen sa pagtutok ni Jamie Santos. Kita sa videong ito ng PNP Anti-Kidnapping Group ang pagluhod sa 2 kidnapping suspect sa inilunsad na operasyon noong September 11. 3 silang suspect na naaresto sa isang bangko sa Quezon City. At ayon sa mga otoridad, nasagip din ang mismong biktima, isang babaeng negosyanteng 78 years old. Ayon sa DILG, September 2, dinukot ang biktima at humingi ang mga kidnapper ng 150 million pesos na ransom. Nasa bangko ang mga suspect at biktima at doon ay inutusan ang negosyante na mag-withdraw ng pera. Pero nauna nang naitimbre ng pamilya sa pulisya at sa bangko ang pagdukot. The bank operators knew of the situation and contacted the PNP. And within minutes, the PNP arrived and arrested the 3 suspects and rescued the kidnapped victim. 2 sa 3 suspect ay dating taga-Marines na honorably discharged. Ang isa ay dating taga-Army na dishonorably discharged. Patuloy ang pagtugis sa utak sa pagdukot. Hindi pa kompleto ang tactical interrogations. Hinahanap pa namin kung sino ang mastermind nila. Pero safe to say, yung majority of the group nahuli na namin. Pero para hindi sila yung leader ng grupo. The perpetrators of the crime were not of high intelligence because they actually went to the bank to withdraw the money. Sa San Jose del Monte, Bulacan naman, nakuna ng CCTV ang lalaking ito na nakahandusay sa kalsada katabi ang kanyang motorsiklo. Pilit niyang sinusubukang tumayo habang pinapaputok ang hawak ng baril. Sa pag-zoom out ng video, kitang 2 pala ang motorsiklong tumumba. Isa pang lalaki ang kitang nakaupo sa tabi ng pangalawang motorsiklo, tila may iniindaring sugat. Hanggang sa dumating ang kasamahan niya at pinagbabaril ng malapitan ang biktima. Isa pang kasamahan nila ang dumating para tulungan silang makaalis sakay ng motorsiklo. Patay ang biktima na si Merwin Reyes, sugatan ng isa sa 3 nakabarilan niya. Ayon sa pulisya, kinuha umano ng mga suspect ang baril ng biktima at mabilis na tumakas. Patuloy ang pagtugis at investigasyon sa motibo sa pagpatay. Sa Antipolo, Rizal, patay sa pamamaril ang 60 anyos na opisyal ng Homeowners Association sa isang subdivision. Nagpapahangin umano ng gulong ng tricycle sa vulcanizing shop ang biktima ng lapitan ng gunman at pagbabarilin. Nakatakas ang 2 suspect na riding in tandem. Walang maisip na posibleng motibo sa krimen ang pamilya ng biktima. Wala raw itong kaaway o kagalit. Ang pagkaalam kasi namin dito, wala siyang kaaway na gano'n. Yun lang, mabigyan siya ng hustisya. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Pinangalanan na ng palasyo ang 2 sa mga magiging miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na sisilip sa mga maanumalyang flood control project. Isang alkalde rin ang itinalagang magiging special advisor at investigador. Nakatutok si Jonathan Andal. Sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo ang 2 magiging bahagi ng 3-member Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Si Singson, DPWH Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. Certified Public Accountant naman si Fajardo at Country Managing Partner ng SGV & Company, ang pinakamalaking professional services firm sa bansa. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls, and risk management. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Special Advisor at tatayong investigador si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing,
and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Ang tatayong chairman ng komisyon, iaanunsyo raw mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na araw. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagan 3 pinangalanan kanina pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pagtitiyak ng palasyo. Wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no sacred cows. The Commission will begin its work immediately. Pero bakit kaya napili si Magalong kung ang sabi noon ng Pangulo, walang politikong itatalaga sa Independent Commission? Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. Walang binigay na timeline ng palasyo kung kailan matatapos ng ICI ang investigasyon nito sa rami ng dokumentong kailangan nilang busisiin. Pero inatasan silang buwan-buwan na mag-report sa Pangulo. May tutulad sa hukuman ng kapangyarihan ng ICI. Pwede itong magsagawa ng pagdinig, maglabas ng sabina sa mga ipatatawag na testigo at dokumento, magrekomenda ng isa sa ilalim sa Witness Protection Program, humingi ng report ng investigasyon ng mga komite ng Kamara at Senado, court records ng Sandigan Bayan at mga libro, kontrata at bank records. May kapangyarihan din ang ICI na magrekomenda sa otoridad na maglabas ng hold departure order, magpauwi ng nasa abroad at magpa-freeze ng mga ari-arian, mga deposito kung may sapat na basihang galing sa anomalya sa flood control o infrastructure project ang mga ito. Pwede rin silang magrekomenda ng agarang pagsuspinde sa mga pampublikong opisyal at magrekomenda ng parusa sa mga tatangging humarap o tumistigo sa isinasagawang investigasyon. Maging pribadong individual, parurusahan din sa ilalim ng batas. Sabi ng palasyo, kasama sa iimbestigahan ng komisyon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ayon kay Senador Panfilo Lacson, konektado raw sa isang kontraktor, bagay na nakarating na raw sa Pangulo. Patuloy naming sinusubukang kunin ang panig ni Bonoan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Uubusin ang mga tauhan kung kailangan. Yan ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon sa patuloy na paglilinis ng kagawaran at paghahain ng reklamo laban sa mga sangkot umano sa mga maanumalyang proyekto. Kasabayan ang patuloy na panawagan ng iba't ibang sektor na panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tinatayang 300 na nakiisa sa kilos protesta kontra korupsyon sa People Power Monument. Di alintana ang mataas na sikat ng araw. Panawagan nila na may managot sa mga maanumalyang flood control project. Mula EDSA Shrine na simbolo ng payapang revolusyon o EDSA People Power Run, nagmarsya ang samut-saring grupo papunta dito sa People Power Monument para ipakita ang kanilang pagkondena sa isyu ng korupsyon. Matakot kayo! Andito ang puwersa ng kabataan, ng mga mamamayang Pilipino na hindi tinatanggap na patuloy lang ang pangungurakot. Ang malinaw na simbolismo nito is it's National Shrine of Our Lady of Peace po. At ang talagang pamamaraan ng pakikibaka na siguro tatak Pinoy ay yung mapayapang, malakas at tumitindig na pakikibaka. Kailangan harapin ng Pangulo ang sarili niyang responsibilidad sa corruption. Yung mga budget na pinag-uusapan natin ngayon from 2023, 2024, 2025, pinirmahan niya lahat na yan. No? That is the President's budget. May kapangyarihan siya ng veto. Kaya palang gawin yon. Bakit? Sa simula pa lang hindi ginawa. Kaya ang punto natin, ultimately, budget yan ng Presidente, may responsibilidad at pananagutan ang Presidente. Asahan nawang mas malaking pagkilo sa September 21 sa Luneta. Sana lumaki ang kilusan na ito. Sana lumaki ang grupo na ito. Kasi hindi lang naman to laban ng kabataan, laban ng mga manggagawa. Laban to ng lahat. Lahat tayo nagbabayad ng tax dito. Very peaceful naman po ang directive sa atin ng higher headquarters sa maximum tolerance po. Sa susunod na linggo, maaaring maghain muli ng reklamo ang DPWH laban naman sa mga sangkot sa maanumalyang proyekto sa Mindoro. Binubusisi na rin ngayon ng DPWH sa mga report na maanumalyang proyekto sa La Union,
Baguio, Nueva Vizcaya, Davao at Eastern Visayas. Babala ni DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lang matataas na opisyal ang mananagot kung mapatunayang may katiwalian. Kung kinakailangan po, ubusin po natin lahat ng mga tao dito. Top to bottom talaga yung paglilinis dito. Hindi ho natin masisisi din ang publiko na itong galit na nararamdaman natin lahat dahil dito sa mga ginawa ng mga ilang mga talagang napakasasamang tao. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isinagawa sa West Philippine Sea ang maritime exercise ng Pilipinas, Amerika at Japan sa anino ng China na may mga umaaligid pang mga warship. Nakatutok si June Veneracion. 4 na FA-50 fighter jet ng Pilipinas ang nagpakitang gilas sa himpapawid ng West Philippine Sea. 3 beses nagpabalik-balik ang mga fighter plane habang nagsasagawa ng division tactics o naka-formation na paglalayag ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan. Stand by, execute. Over. Bahagi ito ng huling araw ng 11th Multilateral Maritime Cooperative Activity. Habang nagsasagawa ng maritime exercise ang 3 bansa, makikita ang umaaligid ang 3 warship ng China na tila nagmo-monitor sa mga aktibidad. Successful naman po yung event natin despite the presence of the interlopers. Layunin ng maritime exercise ang mahasa ang interoperability ng mga tropa ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Ginawa itong pagsasanay di kalayuan sa Scarborough Shoal, kung saan plano ng China na magtayo ng isang nature reserve. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakapaghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas sa nauna ng tinawag na aksyon ng China bilang illegitimate and unlawful. Sagot ng Foreign Ministry ng China, bahagi ng kanilang sovereign rights ang pagtatayo ng nature reserve dahil bahagi naman ito ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ng Amerika na suportado nito ang Pilipinas sa pagbasura sa plano ng China. Ang mga aksyon daw ng China sa Scarborough Shoal ay patuloy na nagbabaliwala sa regional security. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.